Celebox. Simula nang mawala ang mami ni Jasper, nag-iba na ang ugali ng daddy niya at nagkaroon pa ito ng bisyo. Palagi sila nagbabangay ang dalawa at hindi na nagugustuhan yun ni Jasper. Kung kaya naman, nagpunta siya sa bahay ng lola niya sa probinsya para makapaglibang. Naisipan niyang maligo sa ilog at nakita niya ang isang magandang dalaga na naliligo doon. Inakala ng dalagang iyon na binubusohan niya ito, kaya hinabol siya ng itak ng dalagang si Sandy. Ngunit nalaman niyang yun pala ang babaeng niligtas niya sa ilog nang malunod ito noong mga bata pa sila. Magagawa pa kayang bumalik ni Jasper sa Manila kung ang puso niya ay naroon na sa probinsyang yon? Paano niya masasabi sa dalaga ang kanyang nararamdaman, gayong kailangan niyang umalis at bumalik sa kanila? Sandy, ayos ka lang ba dyan? Gusto mo bang magstay ka muna sa bahay para may makausap ka? Sabi ni Cheska sa kapatid na si Sandy. Ate naman, parang ang layo naman ng bahay mo dito sa bahay ko. Ayos na ayos lang po ako dito. Hindi ako nalulungkot dahil nandito naman ang kaibigan kong si Mabel. Madalas nandito siya natutulog para samahan ako eh. Simula nang makapag-asawa ang kanyang pinsang si Cheska, bibihira lang silang mag-usap at magkasama. Dahil busy din sa kanyang pamilya ang pinsan niya. Laking pasasalamat din ni Sandy sa asawa ng pinsan niya dahil maganda na ngayon ang bahay niya at meron pa siyang sari-sari store. So, sunod na linggo, labas tayo ha. Kain tayo sa bayan. Patapos na yata yung fast food na pinatayo doon eh. Hindi na ako busy next week. Sige po ate, walang problema. Matapos ang saglit nilang usapan, pinagpatuloy na ni Sandy ang kanyang ginagawa. Nagbabalot kasi siya ng ice candy. Meron din siyang Graham bar na tinitinda. Gagawa siya mamaya dahil paubos na to. Be, ayos lang ba kung makikilagay ako sa'yo ng gawa kong leche flan? Yung kinita ko kasi sa paglalabada kahapon, ginawa kong puhunan para kahit papano, pero na kung pera na papaikutin. Wika ng kararating lang na si Mabel, dala ang leche flan na gawa niya. Go lang be, walang problema. Kahit umisip ka pa ng pwede mong ibenta para may pagkakakitaan ka. Tama yung naisip mo, at least, kahit maliit lang ang tutubuin mo, may pera ka pa rin na pinapaikot. Dumadagdag at hindi pa bawas. Sagot ni Sandy. Kaya nga eh, alam mo naman kailangan ko talagang kumayod. Hays, minsan napapaisip ako kung mayaman lang sana ako. Hindi ko na kasalanan pang magpakahirap ng husto. Pero ganun talaga ang buhay eh, kailangan kumilos at hindi tunganga lang. Sabi ni Mabel. Samantala, nag-iimpake na ng gamit si Jasper. Hindi na siya natutuwa sa mga ginagawa ng daddy niya. Simula nang mamatay ang mami niya, naging abala ang daddy niya sa negosyo. At pagkatapos nitong maging abala sa umaga, pagdating naman sa gabi, panay ang laklak nito at nalaman pang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Siguraduhin mo lang na kaya mong panindigan ang gagawin mo, Jasper. Tandaan mo, hindi kita susuyuin. Bahala ka sa buhay mo. Walang emosyong wika ng kanyang ama. Talaga, mas gusto ko pang makasama sila lolo at lola kaysa sa inyo na imbes libangin na lang ang sarili sa ibang paraan, nakuha pang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman makakatulong yan para makalimutan mo si mami. Mapapahama ka pa dyan. At ayokong mapasama sa'yo kapag nakulong ka. Inis na sabi ni Jasper sa ama. Anong klaseng anak ka, ha? Hindi mo alam kung anong sakit ang pinagdadaanan ko ngayon. Ito na nga lang ang paraan ko para makalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Kumukontra ka pa! Galit na sabi ng kanyang ama. Hindi ko alam na yan pala ang lunas para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Droga? Sadyang na-impluwensyahan ka lang ng mga kaibigan mong adik. Mukhang kagalang-galang pero mga adik naman sa totoong buhay. Goodbye, Daddy. Babalik na lang ako dito kapag maayos na ang buhay mo. Ayokong gumaya sa'yo. Sigurado akong hindi matutuwa si Mami sa nakikita niyang ginagawa mo ngayon. Binuhat ni Jasper ang malaking bag at maleta niya palabas ng kwartong iyon. Dire-diretso siya hanggang sa magtungo na siya sa loob ng kanyang sasakyan. Bumuntong hininga siya bago binuksan ang makina. Miss na rin niya ang kanyang lolo at lola. Nung huling punta niya sa kanilang probinsya,
Bata pa siya. Ilang oras din ang naging biyahe niya bago nakarating doon. Kitang-kita niya ang labis na tuwa sa mga mata ng kanyang lolo at lola nang makita siya. Jasper, apo! Sa wakas nagpunta ka ulit dito! Wika ng kanyang lola na nasa edad 80 years old na, pero malakas pa rin. Hindi na rin siya magtataka dahil puro masustansyang pagkain na kinakain ng lolo at lola niya. Sobrang saya namin ng lola mo nang malaman na pupunta ka dito. Sabi naman ng lolo niya na nasa edad 82 na pero napakalakas pa rin. I miss you po, lola and lolo. Ani Jasper bago niyakap ang dalawang matanda. Kinuwento niya sa kanyang lolo at lola ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Balak niyang manatili muna doon ng 1 buwan dahil wala rin naman siyang magagawa sa kanilang kumpanya. Ang daddy niya kasi ang nagpapatakbo noon at hindi siya binibigyan ng trabaho. Kung ayaw makinig sa'yo ng daddy mo, wala ka nang magagawa pa. Sarado talaga ang isip noon dahil sa nangyari. At ang mga kaibigan niya lang ang pinakikinggan niya dahil doon siya nalilibang at nakakakuha ng saya na hinahanap niya ngayon. Tama lang din na nagpunta ka dito dahil hindi natin masasabi ang panahon. Baka kasi isang araw, dumating na lang bigla ang mga pulis dyan sa bahay niyo dahil nalaman na gumagamit ng droga ang daddy mo at talagang madadamay ka pa, apo. Dagdag pang sabi ng kanyang lolo. Ay, kaya nga po nagpunta talaga ako dito eh. Toxic na rin po kasi masyado si daddy. Talagang sa akin niya binubuntok ang inis niya. Palagi siyang galit sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Kaya ako na lang ang umalis. Baka maisip niyang hindi siya dapat ganoon sa akin dahil anak niya ako. Kami na lang ang magkasama. Malungkot na wika ni Jasper. Hindi siya kaagad nakatulog doon. Naisipan niyang lumabas muna ng bahay at saka dinama ang malamig at sariwang simoy ng hangin. Mula sa kanilang bahay, patungo sa ika-4 na bahay, nakita niya ang isang dalagang nakatingin sa mga bituin. Pinagmamasdan niya ang dalagang iyon at hindi niya alam kung bakit hindi niya agad maalis ang tingin sa dalaga. Bakit ganun? Parang nakilala ko na ang babaeng ito noon ah. Mahinang usal niya sa sarili. Kinabukasan. Good morning, Lola. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Jasper nang magising siya kinabukasan. Nagtatanim ako ng talong, apo, okra at kamatis. Gusto mo bang matutunang magtanim? Sige po, Lola. Turuan niyo po ako. Ngayon lang po ako makakapagtanim sa tanang buhay ko. Alam niyo naman po sa Manila, puro gusali na ang nandoon at halos wala nang kapuno-puno sa paligid eh. Kaya ang hangin doon, hindi katulad dito na sariwa. Kaya nga maraming nagbabakasyon dito na taga Maynila. May ilang buwan na nananatili dito, lalo na yung mga mayayamang pamilya dito. Kalimitan sa mga naiiwan dito sa probinsya, yung mga katulad naming matatanda. Pero kapag tumanda na rin yung mga anak nila, dito na tumitira. Mas masarap kasing manirahan sa ganitong lugar kapag matanda ka na. Kapag tumanda na po ako, Lola, gusto ko na dito na lang ako tumira. Kasi sa nakikita ko, masaya kayo ni Lolo eh. At sa edad niyong yan, ang lakas pa po niyo. Sa amin, kalimitan, kapag umabot ng 60 years old, mahina na ang pangatawan. Baka umabot pa po kayo ni Lolo ng 100 years old. Ayokong umabot pa sa ganoong edad. Apo, gusto ko na rin magpahinga. Gusto ko pa nga kapag namatay ako, yung payapa, yung hindi na lang ako magigising. Lola naman, huwag nga po kayo magsalita ng ganyan. Gusto ko pa po kayo makasama ng matagal. Nalilibang si Jasper na magtanim ng mga gulay. Natutuwa siyang magbungkal ng lupa habang kasama ang kanyang lola. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, nagtanong siya sa kanyang lola kung saan ang daan patungong ilog. Nabalitaan niya kasing malinaw at malinis ang ilog doon. Ang linis nga ng ilog! Ang linaw! Bulilas niya nang makarating siya sa ilog. Lumusong na kaagad siya sa tubig hanggang may napansin siyang babae doon na naliligo sa ilog. Napakaganda ng katawan ng babaeng nakasuot ng manipis na puting sando. Kitang-kita ang magandang kurba ng dalaga. Napalunok ng laway si Jasper habang nakatingin sa dalagang yun. Ngunit biglang lumingon ang dalaga at saka siya matalim na tinignan. Bastos! Manyak! Bakit mo ako binobosohan, ha? Di kita binobosohan.
Kararating ko lang dito eh. Napatingin lang ako sa'yo. Hindi mo ako maloloko. Manyakis kang hayop ka. Manda ka sa akin! Galit na sigaw ng babae at handa na siyang sugurin. Nanlaki ang mata ni Jasper nang makita ang dalang itak ng dalaga. Hinabol siya nito kaya naman mabilis siyang tumakbo pa uwi. Naghabulan silang dalawa hanggang sa makita niya ang kanyang lola at agad kumapit sa braso nito. Lola, may babaeng killer. Tatagain niya po ako ng itak niya. Nakakatakot po siya, Lola. Pagsusumbong ni Jasper sa kanyang lola. Lola, bastos po yung lalaking yan. Binubusahan ako sa ilog. Nakatingin sa katawan ko. Jasper, totoo ba ang sinasabi ni Sandy? Binobosohan mo ba siya? Lola naman, bakit ko naman gagawin yun? Alam niyo naman pong nagpaalam ako sa inyo papunta sa ilog dahil gusto kong maligo. Hindi ko nga kilala ang babaeng yan eh. Napatingin lang ako sa kanya kasi akala ko ako lang ang tao sa ilog pero hindi ko po siya binobosohan. Maniwala po kayo. Hindi naman po ako ganung klaseng lalaki. Kung mamboboso po ako, doon na lang sa Manila. Ang dami-daming magagandang babae doon eh. Hoy, ang kapal ng mukha mo ah. Parang sinasabi mo naman na ang pangit ko. Nilapitan ni Lola si Sandy at saka binaba ang hawak nitong itak. Hinawakan niya ang magkabilang braso ni Sandy. Sandy, hindi sa kinakampihan ko ang apo kong si Jasper. Pero hindi naman siya ganong klaseng tao. Nandito nga siya para makapaglibang dahil ang daddy niya hindi na tama ang ginagawa. At isa pa, hindi mo ba natatandaan ang apo ko, Sandy? Hindi ko po siya kilala, Lola. Ang alam ko lang po, may apo kayong lalaki. Si Jasper ang apo ko, yung naging kalaro mo noon. Kababata mo siya dahil dito siya pinanganak. Umalis siya dito nung 8 taong gulang na siya. Hindi mo ba natatandaan na siya ang nagligtas sa'yo sa ilog noong nalulunod ka? Po? Siya po ang batang yun? Yung sinasabi sa akin ni Ate Cheska? Oo, siya nga. Palagi kayong naliligo sa ilog kasama pa ang kaibigan mong si Mabel. Palagi niyong inaasar ang apo ko dahil siya lang ang lalaki sa inyo. Natatandaan mo na ba yun ngayon? Kaya pala parang pamilyar ka sa akin eh. Ang natatandaan ko, may batang babae napakayaki noon. Palagi kong pinagtatanggol. Ikaw pala yun, Sandy. Sandy Ice Candy. Hala, ikaw nga Jasper. Jasper Jaja. Ang pasaway kong kalaro. Natatandaan mo pa pala ang pangaasar mo sa akin? Oo, Sandy Ice Candy. Asar na asar ka nga sa akin noon eh. Ay nako, hindi ko akalain na ganyan ka na pala ngayon. Muntik mo na ako mapatay kanina ah. Pasensya na po kayo. Lola, pasensya na po ah. Hindi ko naman kasi alam na nagpunta pala siya dito para magsaya. Akala ko talaga, isa siya sa mga manyakis na binata dito na palaging namboboso sa akin. Hindi ako ganun no, mabait kaya ako. Pasensya ka na Jasper ha. Hindi ko naman talaga gustong tagain ka eh. Tinatakot lang kita. Pasensya na talaga. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nakilala pa natin ang isa't isa. It's nice to see you again, Sandy Ice Candy. Nice to see you again, Jaja. O siya, magbihis na muna kayo dahil basa kayo. Sandy, magpunta ka dito sa bahay dahil magluluto ako ng masarap na ulam. Sa sumunod na araw, bumili si Jasper sa munting tindahan ni Sandy. Naabutan niya pang naglilinis ng tindahan ng dalaga. Pabili nga ako ng isang bote ng alak, yung malakas ang sipa. Ha? 8:00 pa lang ng umaga. Magiinom ka na kaagad? Joke lang. Pabili ako ng 5 kilong bigas. Naubos na pala ang bigas sa bahay. Okay, sige, sandali lang. Maya-maya pa, inabot na niya kay Jasper ang binili nitong bigas. Binigyan siya nito ng 1,000 papel, kaya napangiwi siya. Pasaway ka, wala pa akong panukli dito, no? Wala ka bang barya dyan lang kahit 500? May panukli na ako doon. Huwag mo na akong suklian. Keep the change. Ha? Loko? Para ka naman nagsayang ng pera niyan. Hindi ako nagsasayang ng pera, no? Sa Manila, uso sa amin ng ganyan. Yung hindi na kinukuha ang sukli. At isa pa, marami akong pera. Dito na ako. Napatingin si Sandy sa hawak niyang 1,000 bago na pailing. Hindi na rin siya magtataka, lalo pat nalaman niyang mayaman ang daddy ni Jasper at kilalang businessman. Yun ba yung kababata mo noon? Yung nagligtas sa'yo sa ilog? I mean, kababata natin? Tanong ni Mabel sa kanya. Oo,
Nakalimutan ko na kasi siya eh. Siyempre, bata pa siya noong umalis siya dito eh. Hindi ko na masyadong maalala. Nakakahiya nga eh. Akala ko, binobosohan niya ako sa ilog. Kinabol ko siya ng itak. Hala ka, loka-loka ka talaga. Nakakahiya yun. Natrauma ka na nga sa mga manyak dito. Talaga naman eh. Iba kasi kapag maganda talaga, minamanyak. Ikaw din naman ah. Talagang tinatakot mo lang sila. Kaya ako, hindi na ako papayag na hahayaan na lang sila. Tatagayin ko na sila. Wika ni Sandy sabay irap. Maya-maya pa, nagpunta ulit si Jasper sa kanyang bahay para yayain siyang kumain. Nakakahiya naman yun. Pakisabi kay Lola, ayos lang ako. May ulam naman kami dito ni Mabel eh. Tatanggihan mo si Lola. Bahala ka dyan. Sasama ang loob nun. Alam mo naman ang ugali ni Lola eh. Masaya siya may kumakain ng luto niya at nasasarapan. Matanda na si Lola. Hayaan mo na lang siya. Pagbigyan mo na lang sa gusto niya. Nonsensya ka pa dyan. O sige, pupunta na ako doon. Okay, hintayin ka namin ah. Nakahanda na ang pagkain sa mesa. Namilog ang mata ni Sandy. Piste, nakakaya naman pala kung ganun. Malalaki ang hakbang ni Sandy patungo sa bahay ng lolo at lola ni Jasper. Pagkarating niya doon, nakahanda na nga ang mga pagkain sa mesa. Siya na lang ang hinihintay. Halika na dito, Sandy. Kumain na tayo. Nagluto ako ng pinakbet at ginataang gulay na may alimango. Nakakahiya naman po, Lola. Tapos ako na lang pala ang hinihintay nyo. Pakiramdam ko po, ang kapal ng mukha ko. Huwag kang mahiya, Sandy. Para namang hindi tayo magkapit-bahay dito. At isa pa, gusto ulit naming maging close ulit kayo ng apo naming si Jasper. Maraming taon din hindi kayo nagkita. Naalala ko pa noon ang paghahabulan nyo sa putikan. Ang paliligo nyo sa malakas na ulan. Ang sarap nyong panoorin. Madalas pang ginagabi kayo umuwi dahil panay pa rin ang laro nyo kahit gabi na. Naalala ko pa yon. Nagtataguan tayo tapos umuwi na pala kayong dalawa ni Mabel. Hindi naman ako nakaisip nun eh. Madalas si Mabel talaga ang trip na trip ka. Basta ako, mabait ako ng bata. Gusto ko lang talaga kayong makalaro. Sus, pinagtutulungan niyo talaga akong dalawa eh. Palagi kayong magkakampi. Kapag may bangayan kaming dalawa ni Mabel, kinakampihan mo pa rin siya kahit na siya pa ang mali. Ibang klase ka rin eh. Hoy, huwag kang magbaktol dyan. Dati pa yon, mga bata pa tayo nun, oy. Tumawa ang lola at lolo ni Jasper habang nakatingin sa kanila. Naaalala kasi ng mga ito noong mga bata pa sila at pasaway. O siya, kumain na tayo. Kumain ka ng marami, Sandy, at huwag kang mahihiya, ha? Si Jasper na ang naghugas ng pinggan habang si Sandy naman ang naglinis ng mesa. Ang lolo at lola naman ni Jasper pumasok na sa kanilang kwarto para magpahinga. Marunong ka palang maghugas ng plato? Sa pagkakaalam ko, mayaman ang pamilya mo. Kasi kilalang negosyante ang daddy mo, di ba? Hindi naman sa pagmamayabang, pero mayaman nga ang pamilya namin. At totoo ang sinasabi mo. Pero nagbago ang lahat nang mawala si Mommy. Nag-iba na rin ang ugali ni Daddy. Madalas siyang galit. At madalas kami magbangayan. May mga ginagawa na rin siyang hindi tama. Toxic na si Daddy. Kaya umalis na muna ako sa bahay. At tama lang ang naging desisyon ko dahil nag-enjoy ako dito. May mga nagagawa akong hindi naman nagagawa sa bahay. Katulad na lang nitong paghuhugas. Masaya palang maghugas. Oo, masarap maghugas kapag konti lang ang huhugasan mo. Pero kapag tambak ang hugasan, tapos ang dami pang kaldero, nakakatamad, nakakainis pa. Sa bagay, pero hindi naman siguro ako maghuhugas ng gano'n karami. Dahil 3 lang naman kami dito eh. Kaya ayos lang sa akin na maghugas ako palagi ng plato. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Sandy habang nakatingin sa binata. Sa isip niya, kahit mayaman na si Jasper, hindi pa rin nagbabago ang ugali nito. Hindi naging mayabang o hindi naging mapagmataas. Ilang araw pa ang lumipas, sobrang nagustuhan at nalilibang si Jasper sa ginagawa niya sa probinsya. Ang mga alagang hayop ng kanyang lolo at lola, natuturan niya kung paano alagaan at siya na rin ang naglilinis ng mga dumi nito. Ang sipag naman this boy, buti hindi ka nanidiri. Wika ni Sandy nang makita siyang naglilinis ng kulungan ng baboy. Hindi naman, at saka malakas ang tubig eh. Natatanggal talaga ang dumi sa lakas ng pressure ng tubig. Nalilinis ko kahit hindi ko nahawakan ang dumi nila. Nalilibang naman ako sa paglilinis dito eh.
Ang gusto ko kasi habang nandito pa ako sa bahay nila lolo at lola, parang ito na rin ang day off nila kasi hindi ko na sila papakilusin. Ang bait mo naman pala. Akala ko talaga mag-iiba ang ugali mo dahil yumaman kayo. Well, mayaman naman talaga kayo. Kasi maraming lupain ng lolo at lola mo. Ako kasi maliit na lupa lang naiwan sa akin eh. At bahay. Yung pinsan kong nakapag-asawa ng mayaman ang tumutulong sa akin para ipagawa ang bahay ko at magkaroon ng puhunan sa tindahan. Si Daddy, hindi naman siya mayabang porket mayaman siya. Si Mommy, pinalaki siya ng mabait ng lolo at lola. Kahit minsan, hindi ako naghamak ng kapwa ko. Hindi ko talaga ginawa yun eh. Hindi ko inugali kasi wala namang magandang maidudulot yun sa kapwa eh. Tama ka dyan. Mabuti na lang talaga ganyan ka kung mag-isip. Dahil kung hindi, baka sinipa na kita. Ayoko pa naman sa mga taong mayayabang. Di naman maiiwasan ang mga ganyang tao dahil may mga mayayabang talaga. Teka, pagkatapos ko dito maglinis, maliligo na ako sa ilog. Gusto mong sumama? Okay, sige, ligo tayo. Pero dapat may dala tayong pagkain dahil nakakapagod maligo. Nakakagutom. Ano ba ang pagkain na gusto mong dalhin sa ilog? Mag-ihaw tayo ng isda. Bibili ako ng malaking tilapia at bangus. Ikaw nang bahalang magsaing ah. Ako nang bahala sa mga ulam natin. Bibili rin ako ng mga hinog na mangga para may panghimagas tayo. Nagtungo si Sandy sa kanyang bahay at saka nagsaing. Kumuha rin siya ng maliit na cooler at sa kanya ito nilagyan ng yelo. Maya-maya pa, nandyan na si Jasper. Dala ang mga pagkain na dadalhin nila sa ilog. Naks naman, may date sila sa ilog. Pangaasar ni Mabel sa kanya. Anong date sa ilog? Maliligo lang talaga kami sa ilog at isa pa, naglinis siya ng kulungan ng mga baboy. Malamang mabaho siya at naisip niyang maligo sa ilog. Sasamahan ko lang siya dahil nakakaya namang tumanggi. Mabait naman siya eh. Sus, ang dami mong sinasabi. Diyan naman nagsisimula ang pag-iibigan ng dalawang tao eh. Pero go lang girl, kung ganyan naman kagwapo at kabait ang magiging boyfriend mo, why not, diba? Ewan ko sa'yo, puro kakaharutan. Walang ganon, magkaibigan lang kami ni Jasper. Ikaw naman kasi tong ayaw sumama sa amin eh. Para kami sariling mundo. Hindi no, moment yung dalawa yan. Malay natin, kaya pala siya nagpunta dito para magtagpo ulit kayong dalawa. At malamang kayo pala ang magkakatuluyan sa huli. Sabi ni Mabel, sabay kisay na parang kinuryente. Naiiling na lumabas ng kanyang bahay si Sandy. Humingi siya ng tawad sa binata dahil kanina pa pala sa labas si Jasper. May ngiti sa kanilang mga labi habang naglalakad patungo sa ilog. Palagi ka bang naliligo dito sa ilog? Kasalukuyan silang nasa maliit na kubo doon sa tabi ng ilog. Nilagay nila sa mesa na gawa sa kawayan ang mga dala nilang pagkain. Hindi naman madalas, pero may mga araw na sunod-sunod ang paliligo namin ni Mabel dito. Mas enjoy kasi minsan, kaysa sa banyo ka lang maligo. Malinaw ang tubig at masarap lumangoy-langoy. Sa amin, wala akong makitang malinis na ilog. Puro basura. Kaya masarap talaga magpunta kapag bakasyon eh. Talagang nakaka-relax. Hindi naman sa ano ah. Pero parang natatamad na akong bumalik sa amin. Parang mas gusto ko na lang dito. Ang ganda ng lugar eh. Tahimik at puro puno. Maririnig ko lang ang mga huni ng ibon at mga ingay na insekto. Hindi mga tunog ng sasakyan at kung ano pang tugtugin. Pwede ka namang dito na tumira, diba, kung gugustuhin mo? Pero paano naman ang daddy mo? Hindi mo ba siya mamimiss? Diba dapat kayong dalawa na lang ang magkasundo dahil dalawa na lang kayo? Hindi ko alam kay daddy. Niintindi ko na lang din ang sitwasyon niya dahil nga sobrang sakit sa kanya ang pagkawala ni mami. Kaya umalis na lang ako doon para hindi na kami magbangayan pa. Magkakais din kayong dalawa ng daddy mo. Ako na dyan, lumusong ka na sa tubig. Ikaw na munang lumusong sa tubig. Mabilis lang naman itong maiihaw eh. Ayos lang ako dito. Mas gusto kong ako na ang gagawa ng ganito dahil hindi ko naman kasi ito ginagawa sa bahay. Okay, sige, ikaw bahala. Mag-mermaid na muna ako dito. Sige lang, lumangoy ka lang dyan ng lumangoy. Dito muna ako. Kapag nagutom ka, kumuha ka lang ng pagkain dito. Ako nang bahala sa'yo. Nag-init ang pisngi ni Sandy bago napailing. Lumangoy na lamang siya para maitago ang ngiti sa binata. Isang buwan ang lumipas, simula nang manatili si Jasper sa lugar na yon. Walang araw na hindi sila nagkakausap ni Sandy at madalas silang magkasama. Sandy, pwede ba kitang hiyain kumain sa bayan? May bagong bukas na mall doon. Gusto ko magpunta eh. Mag-shopping na rin tayo. Pwede naman kitang samahan lang kumain, pero tungkol sa shopping, wala akong pang shopping eh.
May pera naman ako pero nakalaan kasi yun para sa mga mahalagang bagay na kailangan kong bilhin. No problem. Halika na. Ako nang bahala sa'yo. Marami akong pera kaya libre na lang kita. Natulala si Sandy dahil tila may boltang butahing kuryente ang dumadaloy sa kanyang kamay mula kay Jasper. Nakatitig lamang siya sa binata habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Pero nakakahiya naman kasi kung magpapalibre lang ako sa'yo. Para namang hindi tama yun. Ano naman? Hindi ka naman nagpapalibre sa akin. Ako naman ang nagsabing lilibre kita eh. Halika na, sige na. Bubuhatin pa kita dyan eh. Pananakot ni Jasper sa kanya. Ewan ko sa'yo. Teka sandali, magpapalit lang ako ng maayos na damit. Hindi naman ganoon kalayo ang bayan sa kanila. Sumakay lamang sila ng tricycle at nakarating na sila sa bayan. Madadaanan muna nila ang malaking palengke doon bago ang bagong tayong mall doon. Ngayon lang ulit ako nakarating dito kasi kapag pumupunta ako dito, dapat talaga may dalang pera para mabili ang gusto ko. Kaya ngayon, bibilhin mo na ang mga gusto mong bilhin. Habang nandito pa ako, samantalahin mo na dahil wala nang poging manilibre sa'yo. Aalis ka na ba kaagad? Hindi ko pa alam eh. Hindi pa sa ngayon. Tinatamad pa akong bumalik sa bahay. Gusto ko muna magtagal dito. Mabuti naman kung gano'n, may pogi pang malilibre sa akin. Yan ang gusto ko eh. Tawagin mo akong pogi para libre kita palagi. Ewan ko sa'yo, kahit hindi mo naman ako ilibre palagi ayos lang. Hindi naman ako palibre ng kaibigan, hindi ako manggagamit. Ayos lang sa akin kahit ilibre kita araw-araw. Kasi ikaw lang naman ang ililibre ko eh. Wala naman akong pakialam sa ibang tao. Kaya sige na, mamili ka ng gusto mong bilhin dyan. Ako nang bahala. Halos malula si Sandy at nagagalit na nga kay Jasper sa dami ng pinamili nito sa kanya. Wala siyang magawa dahil talagang makulit ang binata at ayaw niyang magpatalo. Pasaway ka! Ang dami mong pinamili sa akin. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Ayos lang yan. Huwag ka nang makulit. Ako na nga ang nag-order ng pagkain natin eh. Dahil baka ang piliin mo yung pinakamura. Talagang yun ang pipiliin ko dahil ang lakas mong gumastos. Nandito ka sa probinsya at wala dito ang negosyo mo. Kaya malaking pera ang nilalabas mo kaysa pumapasok, no? Kahit na wala ako sa Manila, malaking pera pa rin ang pumapasok sa akin. Ang negosyo ko, kahit wala ako doon, kumikita pa rin. Kahit hindi ko bantayan. Sus, ang yabang mo. Sana all na lang talaga. Wish ko na lang talaga na balang araw, maging successful businesswoman din ako. Yung kahit na hindi na ako magpunta sa Manila, dito na lang ako. Hahanap na lang ako na magiging pwesto ko sa bayan. Gusto mo bang tulungan kita? Pwede ka namang mag-franchise sa mga kilalang pagkain eh. O brand ng mga gamit. Papahiramin kita ng pera, magsabi ka lang sa akin. Hoy, hindi na no. Kaya ko na to. Makakapag-ipon din ako. At isa pa, mas gusto ko talagang pinaghihirapan ko yung makukuha kong pera. At isang bagay, kasi para sa akin, kapag mabilis ko lang nakuha ang isang bagay, mabilis lang din tong mawawala sa akin. Yun ang iniiwasan ko. At isa pa, iba talaga ang feeling kapag yung pinaghirapan mong bagay, nakuha mo dahil sa pagsusumikap mo. Parehas kayo ni Mami. Ganyan na ganyan si Mami nung nabubuhay pa siya. Kahit may pera na si Daddy, hindi siya basta-basta tumatanggap mula kay Daddy. Ayaw niya talaga, kasi ang gusto niya, pinaghihirapan niyang isang bagay. Kaya nagulat na lang si Daddy nang makilalang bigla ang negosyo ni Mami. At ngayon, ako na ang namamahala dito. Namiss ko tuloy bigla si Mami. Kung buhay pa yon, papakilala kitang girlfriend ko. Nanlaki ang mga mata ni Sandy, kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi. Hoy, anong girlfriend ka dyan? Baka sipain ko itlog mo. Parang choosy ka pa sa akin ah. Swerte kaya ang babaeng mamahalin ko. Dahil bukod sa gwapo na ako, mabait pa ako, mayaman pa, talagang full package, at masarap pa ako. Tignan mo nga itong mga muscles ko. Ewan ko sa'yo, mapansin ka? Napaka mo. Maganda naman kasi talaga ang pangangatawan ni Jasper. Meron itong 6-packs ab at matigas na biceps. Minsan nga iniisip ni Sandy kung ano kaya ang pakiramdam kapag nahawakan niya ang abs ni Jasper. Oh, bakit hindi ka makatingin? Naglalaway ka sa akin oh. Sus, kunwari ka pa dyan. Alam kong pinagnanasaan mo ko eh. Pinagpapantasyan mo ko. Ang kapal ng mukha mo ha. Tumigil ka nga dyan. Nangangarap ka na naman ng gising eh. Lumipas pa ang ilang araw. Tuluyan nang nahulog si Jasper kay Sandy. Naaalala niya ang mami niya sa ugaling meron si Sandy. Ang sabi niya kasi sa kanyang sarili,
Gusto niyang makatuluyan ng babaeng kaugali ng kanyang ina. May tanong ako sa'yo. Sabi ni Jasper habang nagbubungkal ng lupa. Magtatanim naman ngayon ng pechay si Jasper dahil inutusan siya ng kanyang lolo. Ano yon? Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Kung oo, ilan? Wala pa ako nagiging boyfriend. Wala eh. Hindi ko bet ang mga lalaki dito. May mga gwapo naman. Pero ewan ko rin, siguro ganun talaga kapag wala pang planong lumande. Ako rin eh, wala pa akong nagiging girlfriend. Saad ni Jasper bago tinitigan ng diretsyo sa mga mata ang dalaga. Mukha mo, style mo bulok. Okay sige, payag na ako na mabait ka. Pero yung sasabihin mo sa akin na wala kang girlfriend, imposible yan. Kayo talagang mga lalaki ang hilig yung magsinungaling, no? Talagang yun ang ginagawa nyo para magpa-impress sa babae. So, hindi ka naniniwala sa akin? Akala mo, nagsisinungaling ako? Hindi no, totoo ang sinasabi ko. Hindi naman kasi ako mag-girlfriend para lang makaraos. Hindi yun ang mindset ko. Gusto ko, kapag nagkaroon ako ng girlfriend, siya na rin ang mapapangasawa ko. Kaya pihikan ako sa babae. Kapag may nakita ka agad akong ugali na ayaw ko, wala na, ekes na kaagad sa akin. Maarte ka pala kung ganon. Hindi naman sa maarte, pero hindi lang babae ang may karapatang mamili ng gusto nilang makasama habang buhay, di ba? Hindi naman babae ang may karapatang maging pihikan. Yun lang naman ang sa akin. Kaya, no girlfriend since birth ako. Pero aminin ko, may mga fling ako. Hanggang dun lang, no commitment. Yun lang, wala kang ang girlfriend, pero mukhang marami ka namang tinikman na babae. Magaling ka rin eh, no? Tikim-tikim lang pala ang gusto mo, walang commitment. Napakagaling mo sa part na yan. Hindi naman ako nagbibigay ng motibo. Sila. Mapansin sila sa akin eh. At gustong gusto nila na makipagtalik sa akin. Kaya pinagbigyan ko lang. Pero hanggang dun lang sila. Hindi ko sila seseryosohin. Kasi kung matino kang babae, hindi mo hilingin sa lalaki na galawin ka, di ba? At hindi ka magpapagalaw sa isang lalaki kung wala naman kayong relasyon. Kumbaga, pinapahalagahan mo dapat ang katawan mo, tama? May point ka naman, pero huwag ka rin humusga sa mga babaeng maraming ex. Baka ganun lang talaga siya. Madaling makamove on at magmamahal ulit. Iba naman kasi yun sa babaeng haliparot talaga eh. Yung maraming kakeme. Tinoon ni Jasper ang tingin sa kanyang ginagawa. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Sandy, kaya bigla siyang lumingon. Huwag mo naman ako masyadong titigan ng ganyan. Alam kong napakagwapo ko, pero nakakailang din kasi kapag tinitignan ka, di ba? Nag-init ang mukha ni Sandy. Wala naman talaga siyang balak titigan ng husto si Jasper. Ang yabang nito. Hindi kita tinititigan dyan ha. Tinitignan ko lang yung ginagawa mo. Eksena mo. Sus, nagpapalusot ka pa talaga eh. Sa akin ka nga nakatingin. Gwapo ko ba sobra? Sigurado akong gabi-gabi mo akong pinapantasya, no? Pwede naman kitang pagbigyan sa gusto mo eh. Hoy, ikaw. Tumigil ka nga dyan sa kalandian mo ha. Hindi ako ganoong klaseng babae no. At saka, ibibigay ko lang to sa lalaking mapapangasawa ko. Bakit? Hindi ba ako mapapangasawa mo? Tumigil ka nga, Jasper. Nagiging maharot ka na ha. Baka ikaw pa tong nagpapantasya sa akin dyan eh. Inaasar mo lang ako para hindi ko mahalata. Paano kung sabihin ko sa'yo oo? Ayos lang ba yun sa'yo? Ang ganda-ganda mo kasi, tapos ang sipag mo pa. Parehas talaga kayo ng ugali ni Mami. Sabi ko pa naman sa sarili ko, ang babaeng gusto ko maging asawa, yung may pagkakahawig sa ugali ni Mami. At ikaw pa lang babaeng yun, Sandy. Biglang sumeryoso si Jasper. Napanganga si Sandy, bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas doon. Tila umurong ang kanyang dila. Hindi niya alam ang sasabihin niya kay Jasper. Tumalikod na lamang siya at inabala ang sarili sa kanyang ginagawa. Uy, wala ka man lang sasabihin dyan. Nagko-confess na ako sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Manahimik ka nga muna dyan. Tapusin mo na ang pagtatanim mo. Ang tagal na natin dito eh. Hindi na tayo natapos. Sigaw ni Sandy habang nakatalikod na kay Jasper. Bakit ayaw mong humarap dito? Dapat magkaharapan tayo habang nagtatanim para sweet. Nagiinit na ng husto ang mukha ni Sandy. Pulang-pula na ang mukha niya. Bahala ka sa buhay mo, Jasper. Magtanim ka dyan ng maayos at wag mo akong istorbohin. Malakas na tumawa si Jasper habang si Sandy nananatiling nakatalikod sa binata dahil alam niyang namumula ang mukha niya sa kilig. Ilang linggo pa ang lumipas. Tila hindi na kayang pigilan pa ni Sandy ang nararamdaman kay Jasper.
Sa tuwing magkasama silang dalawa ng binata, labis na saya ang kanyang nararamdaman. Kanina ka pang umaga nakangiti ah. Para kang abnormal dyan. Iba talaga kapag in love ang isang tao eh. Kahit nagiging mukhang abnormal, ayos lang. Pangaasar sa kanya ni Mabel. Tigilan mo nga ako. Palibhasa, wala ka naman naging crush kaya hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Eh di ikaw na. Pero hanggang crush nga lang ba talaga yan? Baka naman, hindi lang talaga crush yan. Baka mas malalim na ang nararamdaman mo para kay Jasper. Paano yan? Eh hindi naman siya talaga dito nakatira eh. Nagbabakasyon lang siya dito. Nag-relax lang siya rito pero babalik pa rin siya ng Manila. Kainis ka naman eh. Sinira mo kaagad ang masayang moment ko eh. Sandy, hindi naman sinisira ko kaagad ang happy moment mo. Pero yun kasi ang totoo eh. Hindi naman dito magtatagal si Jasper. Sinabi niya naman sa'yo yun una pa lang, di ba? Tumagal nga lang ngayon ang pananatili niya dito dahil nag-e-enjoy siya. Kasama ang lola at lolo niya. Pati na rin ikaw. Tama ka. Yun naman talagang sinabi niya eh. Pero sa tingin mo ba, may chance kaya na dito na siya tumira para sa akin? Hindi ko alam, friend eh. Kasi kung mahal ka niya, kung talagang nakuha mo ang puso niya, mananatili yan dito. Hindi na siya babalik sa Manila. Kasi ang pangit naman kung ikaw ang susunod sa kanya sa Manila, di ba? Tapos pagkarating mo doon, ang daming tukso. Babalik ang luhaan dito. Maraming babaeng haliparot sa lugar na yon, kaya maigi talaga na siya ang manatili dito. Napahawak si Sandy sa kanyang dibdib dahil bahagya itong nanikip. Kung tanungin ko kaya siya sa tunay niyang nararamdaman para sa akin. Binibiro niya kasi ako eh. Sinasabi niyang may gusto siya sa akin pero tumatawa naman siya. Parang inaasar niya ako na hindi ko maintindihan. Kaya hindi ako umaasa. Baka kasi inaasar niya lang talaga ako, di ba? Tama yan. Kahit masakit umasa. Ang mabuti pa, hintayin mo siyang umamin talaga sa'yo. Yung seryosong pag-amin, yung hindi siya tumatawa. Bumuga ng hangin si Sandy at saka kinuha ang kanyang cellphone. May larawan silang dalawa ni Jasper, kuha mula sa ilog nang maligo sila. Ikaw na munang bahala dito sa tindahan ah, pupunta lang ako sa kanila. Sabi ni Sandy bago inayos ng bahagi ang kanyang buhok. Kabado siyang naglalakad patungo sa bahay ng lolo at lola ni Jasper. Sinisipat niya kung naroon ba si Jasper. Sandy, hinahanap mo ba ang apo ko? Nandyan po ba siya? Oo, nandito, naliligo lang. Katatapos lang niya kasing maglinis ng buong bahay. Nakakatawa yung apo ko. Ang sipag. Para tuloy kaming nagkaroon ng instant kasambahay. Wala na kaming ginagawa ng lolo niya. Nakangiting sabi ng lola ni Jasper. Naupo si Sandy sa mahabang upuan doon na gawa sa bato habang hinihintay si Jasper. Maya-maya pa, lumabas na ng bahay si Jasper. At hindi niya napansin, bigla siya nitong ginulat. Ay kabayong itim! Loko ka talaga, Jasper! Galit na naman ang mukha mo. Parang papatayin mo na ako sa titig mo eh. Bakit mo ko hinahanap? Miss mo na ako kaagad no? Kumunot ang noo ni Sandy at iniwas ang tingin sa binata. Mismo mukha mo. Naboring lang ako kaya lumabas ako ng bahay. Si Mabel nang nagbabantay sa tindahan. Umupo sa kanyang harapan si Jasper at saka siya tinitigan ng diretsyo sa mata. Mamimiss ko ang bangayan nating dalawa, pati na ang palagi nating paliligo sa ilog. Bakit? Aalis ka na? Malungkot ang kanyang tinig. Di pa naman ngayon. Gusto ko pa magstay ng ilang araw. Nag-message kasi sa akin si Daddy na namiss niya na ako at malungkot siya. Kahit napasaway si Daddy, mahal ko siya. Si Daddy na lang ang magulang ko. Kahit na mali ang nagawa niya, naintindihan ko naman na ginawa niya yun dahil stress siya sa pagkawala ni Mommy. Kaya kailangan kong bumalik sa amin. Sambit ni Jasper, ngunit may lungkot din sa tinig nito. Hindi maitago ni Sandy ang lungkot na kanyang nararamdaman. Sa isiping ilang araw na lang niyang makakasama ang binata, ngunit wala siyang karapatang tigilan to. Wala naman silang relasyon. Tama lang yan. Balikan mo ang daddy mo dahil alam kong sobra siyang nalulungkot ngayon dahil wala ka sa tabi niya. Malungkot ang buhay kapag wala ng mga magulang. At yun ang nararanasan ko. May mga times na gising ako sa gabi at iniisip kung ano kaya ang pakiramdam kung sakaling buhay pa ang mga magulang ko. Pero syempre, laban lang. Ganun talaga eh. Kaya ikaw, pahalagaan mo ang daddy mo. Kung may mga nasasabi man siyang hindi maganda, intindihin mo na lang. Tumatanda na ang mga magulang mo.
Ganun naman talaga yun. Yun na nga ang nasa isip ko eh. Iintindihin ko na lang siya. Naisip ko nga na kayain siyang kumain sa labas eh. O di kaya mag-inom kaming dalawa habang nagkukwentuhan ang masasayang alaala naming tatlo nila mami. Tutulungan ko na rin siya sa business niya. Baka pati ang trabaho niya doon naapektuhan dahil sa mga nangyayari sa kanya. Basta kapag aalis ka na, magsabi ka naman sa akin. Para kahit papano naman, hindi ako mainis sa'yo. Kapag hindi ka nagsabi tapos bumalik ka dito, hindi talaga kita papansinin. Oo naman, talagang magsasabi ako no. Baka nga bigyan pa kita ng goodbye kiss eh. Hinampas ni Sandy ang braso ni Jasper. Ewan ko sa'yo, ang harot mo. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Jasper. Palungkot siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Para magkakasakit siya na hindi niya maintindihan dahil mabigat ang kanyang katawan. Pumasok sa loob ng kanyang kwarto ang lola niya. Babalik ka ba ulit dito, Apo? O matatagalan pa ulit bago ka makapunta dito? Parang ayoko na nga pong umalis dito, Lola eh. Pero iniisip ko si Daddy. Gusto ko na nga po dito dahil nasanay na rin ako sa mga ginagawa niyo dito. At mas naging masaya ako. Siguro, kakausapin ko na lang si Daddy. Susubukan ko siyang kumbinsihin na dito na lang kami. Alam kong mas makakapaglibang siya dito dahil marami siyang makakausap dito. Sige, Apo. Mag-text ka na lang ulit sa akin kung kailan ka pupunta dito, ha? Nagsabi ka na ba kay Sandy na aalis ka na? Pupuntahan ko pa lang po siya eh. Isa si Sandy sa dahilan kung bakit ayoko nang umalis pa dito. Sobra ako nalulungkot na hindi ko siya makakasama pa. At hindi ko pa alam kung kailan ako babalik dito. Hindi ko pa nga po sa kanya nasasabi ang nararamdaman ko. Sa tingin mo po ba, Lola? May nararamdaman rin kaya siya sa akin? Pakiramdam ko kasi, hindi ko lang siya gusto. Parang mas malalim pa dun eh. Parang mahal ko na po siya. Kitang-kita ko sa mga mata ni Sandy na may nararamdaman din siya para sa'yo. Kapag magkasama kayong dalawa, pareho kayo ng tingin sa isa't isa. Parehas nagniningning ang mga mata nyo. At isa pa, gusto ko si Sandy para sa'yo. Mabait kasi ang batang yun. Masipag at talagang masiyahin. Kaya gusto ko siya para sa'yo, Apo ko. Ngayon ko na po aaminin sa kanyang tunay kong nararamdaman, Lola. Para bago ako umalis, may pangahawakan ako. May babalikan ako. Mahal ko na nga po talaga siya, Lola eh. May pagkakatulad po kasi sila ng ugali ni Mami. At katulad ni Sandy, ang gusto kong babae. Simple lang, pero ibang dating. Higit sa lahat, hindi po siya babaeng para sa lahat. Hindi po siya basta-basta nagpapauto sa mga lalaki. Sige na. Puntahan mo na si Sandy, Apo. Ako nang bahala mag-ayos ng iba mong gamit. Aasahan ko yan, Apo. Huwag ka sanang matutokso sa Manila. Baka naman, hindi ka na bumalik dito, ha? Hindi po yun mangyayari, Lola. Si Sandy po ang nilalaman ng puso ko ngayon. At kahit merong pang magpapansin sa akin doon, wala akong pakialam sa kanila. Sige po, Lola. Pupuntahan ko po muna si Sandy. Ani Jasper, bago mabilis na lumakad palabas. Malalaki ang hakbang niya patungo sa bahay ni Sandy. 3 beses siyang kumatok bago bumukas ang pinto. Pwede ba akong pumasok sa loob? O sige, halika dito. Nilibot ni Jasper ang tingin niya sa buong paligid. Malinis ang loob ng bahay ni Sandy at walang kahit anong kalat. Ang linis ng bahay mo ah. Simple lang pero ang linis. Ang sarap sa mata. Ngumiti si Sandy sabay hawi ng kanyang buhok. Talagang palaging malinis dito dahil ayoko ng makalat. Naalibadbaran kasi ako kapag makalat eh. Tapos hindi naman sa pag-inarte. Pero naiirita ako kapag may natatapakan akong lupa o alikabok. Teka, bakit ka nga pala nagpunta dito? Paalis na kasi ako ngayon eh. Babalik na ako sa Manila. Nandito ako para magpaalam sa'yo. At nandito rin ako para sabihin sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Sandy, walang halong biro at pagsisinungaling ang sasabihin kong to. Sandy, mahal kita. Napanganga sa gulat si Sandy at ilang beses na kumurap. Ha? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mahal kita. Sobrang bigat ang dibdib ko ngayon dahil alam kong mamimiss kita ng sobra. Pero pangako, babalik ako dito. Babalikan kita. At kapag bumalik ako dito, gusto ko maging akin ka na. Gusto ko na ikaw ang mapapangasawa ko. Sandy, nasa edad na ako. Dapat may sarili na akong pamilya
at kasama kitang bubuo ng pamilya. Umagos ang masaganang luha ni Sandy. Naluluha siya sa tuwa. Sigurado ka ba dyan? Talaga bang mahal mo ko? Hindi ba to joke? Hindi mo ba ako pinaprank? Hindi to joke o prank. Ibang saya ko kapag kasama kita. At sa tuwing gabi bago ako matulog, iniisip kita, Sandy. Iniisip ko, nakatabi kita sa kama at kayakap. Hindi ko pa nararanasan ang ganito sa ibang babae. Sa'yo ko lang naramdaman to. Kaya sana hintayin mo ako Aayusin ko lang ang dapat kong ayusin sa Manila. At kapag bumalik na ako dito, hindi na ako aalis. Nakangiting lumuluha si Sandy. Mahal din kita, Jasper. Hindi ko lang agad inamin sa'yo dahil hindi ko naman iniisip na magagawa mo akong mahalin. Simpleng babae lang naman ako at wala akong masasabi sa buhay. At isa pa, palagi mo kasi akong inaasar kaya hindi ako nag-e-expect na magagawa mo rin akong mahalin. Kaya sobrang saya kong malaman na mahal mo rin ako. Yung pang-asar ko sa'yo, may laman talaga yun. Totoo yun. Dinadaan ko lang siguro sa biro para hindi ka mailang sa akin. Basta babalik ako dito Hintayin mo ko. Oo naman, hihintayin kita. Basta ipangako mong babalik kang talaga. Babalik ako. Pangako. Dahan-dahan nilapit ni Jasper ang labi sa labi ni Sandy hanggang sa maglapat na ang kanilang mga labi. Maingat at puno ng pagmamahal na hinalikan niya si Sandy. Hinapit niya ang bewang ni Sandy at saka diniin ang sarili sa dalaga. Tumagal ng ilang minuto ang paglalapat ng kanilang mga labi kaya hinihingal silang dalawa nang maghiwalay ito. Dinikit ni Jasper ang noo niya sa noo ni Sandy. Mahal kita, Sandy. Mahal din kita, Jasper. Pagkaalis ni Jasper, hindi napigilan ni Sandy na humagulgol. Hindi niya tinignan pa ang sasakyan ni Jasper na umalis dahil lalo siyang masasaktan. Baka pigilan pa niya ang binata. Sandy, bakit ka umiiyak? Tarantang sabi ni Mabel nang makita siyang umiiyak. Umalis na si Jasper, pero sinabi niya sa akin na babalikan niya ako. Umamin siya sa akin na mahal niya ako at ganun din ako sa kanya. Pinangako niya sa akin na kapag bumalik siya dito, papakasalan niya ako. Masayang masaya ako sa sinabi niyang yun, pero hindi ko talaga mapigilang umiyak dahil umalis na siya Masakit pa rin kasi talaga kahit nangako siya sa akin na babalikan niya ako. Kinihimas ni Mabel ang likod ni Sandy. Naiintindihan naman kita kung bakit ka umiiyak, pero tahan na, papangit ka niyan. Magtiwala ka lang sa sinabi ni Jasper sa'yo. Babalikan ka nun. Sabi ko naman sa'yo parehas kayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Hintayin mo na lang pagbabalik niya. At dapat magpaganda ka para kapag bumalik na siya, biyakan na! Mahinang natawa si Sandy, sabay pahid ng kanyang luha. Sira ka talaga kahit kailan. Anong biyakan na? Saka na yan kapag kinasal na kami. Kahit paguring niya pa ako buong magdamag, ayos lang sa akin. Hayop ka! Talagang nakaredy ng bibingka mo Damihan niyo kaagad ang anak. Kambal na agad, ganun. Hindi mapigil ang kiligin ni Sandy sa isiping magkakaroon na sila ng anak ni Jasper. Kung pagbibigyan kami ng magkaroon ng kambal, mas okay para dalawa agad. Hay, excited na ako. Masyado ng advance ang iniisip ko. Anak na kaagad kahit hindi pa naman kami kinakasal. I-claim mo na yan dahil ako na ang magsasabi sa'yo. Ikakasal kayong dalawa. Kayo ang forever sa isa't isa. Kilig na sabi ni Mabel. Samantala, bakas ang lungkot sa mata ni Jasper habang nagmamaneho pabalik sa Manila. Maya-maya pa, nakarating na rin siya matapos ang ilang oras na biyahe. Naabutan niyang nanonood ng palabas ang daddy niya sa sala. Nagulat siya sa itsura ng daddy niya. Halatang stress na stress ito at lalong tumanda. Hindi na nakapag-ahit ng balbas. Jasper, anak ko! Daddy. Niyakap siya ng mahigpit ng daddy niya at humagulgol to. Hindi na rin napigilan pang maiyak ni Jasper. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya gustong makitang umiiyak ang kanyang ama. Patawarin mo ko anak sa mga hindi ko magandang nasabi sa'yo. Patawad kung sa'yo ko binunto ng galit ko. Hindi ko talaga matanggap na wala na ang mami mo. Parang gumuho ang mundo ko. Alam mo naman na mahal ko ang mami mo. Siya ang buhay ko. Pati negosyo natin. Naapektuhan na nga. Yung kumpanya natin. Ibinenta ko na sa kaibigan ko.
Pero hindi ko naman ginastos ang pera. Hindi ko na kasi mapatakbo ng maayos at ayoko namang mawala ng trabaho ang mga empleyado doon. Umiiyak na sabi ng kanyang daddy. Ayos lang po yan, Daddy. Itabi niyo na lang po pala ang pera. Magagamit po natin yan para magsimula ulit ang bagong negosyo. Marami pa naman tayong negosyo eh. At isa pa, huwag niyo na pong isipin ang mga sinabi niyo sa akin. Wala na po yun. Kinalimutan ko na. Naintindihan ko naman po kung bakit niyo sinabi sa akin yun. Stress lang po kayo sa mga nangyari. Kaya hindi niyo na po kailangang alalahanin pa yun. Kumalas ng yakap ang daddy niya at pinahid ang kanyang luha. Tumigil na rin ako sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi na rin ako sumasama sa mga kaibigan kong gumagamit nun. Nang umalis ka kasi, lalo akong naging malungkot. Doon ko na-realize ang lahat ng mga pinagsasabi ko sa'yo. At naisip ko na tama ka, anak. Lahat ng sinabi mo ay tama. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-isip ako ng paraan para makapaglibang. Kumain ako sa labas at nagpupunta kung saan-saan. Sinubukan kong maging masaya, pero palagi kitang iniisip. Kaya nag-message ako sa'yo na bumalik ka na dito. Daddy, sa totoo lang, ayoko nang bumalik dito. Hindi dahil sa galit po ako sa inyo o ano. Sobrang saya po ng buhay ko sa probinsya. Simple lang pero masaya. Sigurado pong makakapag-relax ka doon. Gusto kong doon na ako sa probinsya tumira, Daddy. Dahil may kailangan din akong balikan doon. Babalikan ko ang babaeng papakasalan ko at bubuntisin ko siya kaagad para magkaroon na po kayo ng apo. Loko ka talaga, anak. Pero gusto ko yan. Bigyan mo na lang ako ng apo para maging masaya ako ulit. Dahil yung mga kaibigan ko, sobrang saya nila kapag kasama nila ang mga apo nila. O sige. Aayusin muna natin ang mga negosyo natin dito. Lahat ng mga documents. Tapos lilipat na tayo sa probinsya. Sasama ako sa iyo, anak. Humanap ka na rin ng lupang pwede mong bilhin para pagtayuan ka agad ng bahay. Sige po, Daddy. Tatanungin ko sila Lola kung ibebenta nila ang lupa nila doon para doon na lang tayo malapit sa kanila. Masayang wika ni Jasper bago niyakap ang kanyang daddy. Isang linggo na ang lumipas simula nang umalis si Jasper. Walang araw na hindi na-miss ni Sandy ang binata. Araw-araw siya nagdarasal na sana bumalik na ang binata. "Kamusta ka naman, Sandy?" Tanong ng lola ni Jasper nang puntahan siya nito sa kanyang bahay. Kayo po pala, Lola. Ayos naman po ako. Heto, miss na miss ko na po ang apo nyo. Palagi ko pong hinihiling na sana bumalik na siya dito. Miss ko na nga rin ang apo kong iyon. Huwag kang mag-alala. Babalikan ka ni Jasper. Malay mo mamaya, nandyan na pala siya, di ba? Sana nga po nandyan na siya mamaya. Yayakapin ko talaga siya ng mahigpit. Mamaya pa lang 7:00 ng gabi, magpunta ka sa bayan. Ito ang address sa pupuntahan mo. Naka-reserve na yan. Puntahan mo na lang. Kakain tayo sa labas. Gusto ka naming makasama ng asawa kong kumain para hindi naman kami malungkot. Sige po, Lola. Maraming salamat po. Pagsapit ng 6:00, nakapagbihis na si Sandy. Nakasuot siya ng dress at naka-makeup din. Nagpaganda talaga siya para hindi naman nakakahiya dahil sikat na restaurant pala ang pupuntahan nila. Marami nang napapatay yung gusali sa bayan at mga restaurant. Sinabi sa kanya ng lola ni Jasper na mauna na siya doon, kaya yun na nga ang ginawa niya. "Hello? Saan po dito yung naka-reserve na seat?" Tanong niya sa waiter doon bago inabot ang papel na binigay sa kanya ng lola ni Jasper. "Dito po, ma'am. Halina po kayo." Sabi naman ng waiter. Sumunod naman kaagad si Sandy. Namilog ang mata niya nang makita ang setup sa kanilang table. Wala siyang kaalam-alam na setup yun ni Jasper para sa kanya. Dahil ngayong araw na magpo-propose si Jasper. Madaling araw pa ito nakauwi at nagtago na lang sa bahay ng kanyang lola. "Napakaganda naman ng mapapangasawa kong yan." Wika ni Jasper sa likuran ni Sandy. Nanigas si Sandy sa kanyang kinauupuan at hindi kaagad nakagalaw. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang pinihit ang kanyang ulo sa likuran at nakita niya ang binatang si Jasper na malawak ang ngiti sa labi. Jasper? Kailan ka pa nandito?" Tumayo sa kanyang harapan si Jasper. "Kaninang madaling araw pa. Naka-reserve to para sa atin. Hindi na ako aalis pa sa lugar na to. Dito na kami titira ni Daddy. Sinadya kong hindi makapagkita sa'yo
Dahil gusto kitang sorpresahin sa pagdating ko. Nangingilid ang mga luha ni Sandy sa tuwa. Kaya pala pinuntahan ako ng lola mo sa bahay kanina. At nagbiro siya sa akin na baka nandito ka na raw mamaya. Yun pala, talagang nandito ka. Sobrang saya ko, Jasper. Simula nang umalis ka, walang araw na hindi kita na-miss. Palagi kong pinagdarasal na sana bumalik ka na. Gustong-gusto na kitang makasama. Ako rin eh. Walang araw na hindi kita na-miss. Kaya sa loob ng isang linggo, naging busy ako ng sobra. Inayos ko lahat ng documents ng negosyo namin ni Daddy. Dahil lilipat na kami dito. May nahanap na kaming pwesto sa bayan. At dito na rin sa mall ililipat ang franchise namin. Yung lupa ni Lola binili ko na. Doon ako magpapagawa ng bahay para sa atin. Kasama nating titira si Daddy sa bahay natin. Dahil bibigyan natin siya ng apo. Matapos yun sabihin ni Jasper, bigla nang lumuhod sa harapan ni Sandy ang binata. Sa bulsa nito, nilabas niya ang singsing na gawa sa purong ginto at merong diamond na bato sa gitna. Doon na bumuhos ang masaganang luha ni Sandy. Wala na akong hahanapin pang iba, Sandy. Ikaw ang gusto kong makasama. Ayoko nang patagalin pang relasyon nating to. Kaya gusto kong ikasal na tayong dalawa at bumuo ng pamilya. Sandy, will you marry me? Mabilis na tumango si Sandy. Oo naman, papakasalan kita. Sa'yo ko iaalay ang bibingka ko. Tumayo si Jasper at saka sinuot ang singsing sa daliri ni Sandy. Nagpalakpakan ang mga waiter doon at saka naghiyawan. Kinalikan ni Jasper sa labi si Sandy habang yakap ng mahigpit. Yun na ang pinakamasayang araw sa buhay ni Jasper. Lumipas ang isang buwan, kinasal na sila Sandy at Jasper. Imbitado ang lahat ng kapitbahay nila doon. Ang grande at maraming handa sa kasal nila. Inabot pa ng kinabukasan ng selebrasyon ng kanilang kasal. At pagkalipas ng ilang buwan, napunlaan na nga ni Jasper si Sandy. Tuwang-tuwa silang dalawa nang malamang kambal ang kanilang magiging anak. Ang husay mo, anak! Sobra mo akong napasaya. Kambal agad! Ang galing mo! Pasok na pasok! Tuwang-tuwang sabi ng daddy ni Jasper nang ipaalam nilang kambal ang anak nila ni Sandy. Siyempre naman, Daddy. Ako pa ba? Magaling yata to. Siniko ni Sandy ang kanyang asawa. Pasaway ka talaga. Bili mo nga ako ng mangga doon. Ay, wag na pala. Manungkit ka na lang ng mangga. Gusto ko yung sobrang asim ah. Natatakam na ako kanina pa eh. Tila naglalaway na sabi ni Sandy. Naglilihi ka nga talaga. Teka, magluluto ako ng bagoong para masarap ang kain mo. Sabi ng lola ni Jasper. Salamat po, Lola. Sige na, kukuha na ako. Daddy, halika. Ikaw po ang tagasalo. At ako naman ang aakyat na parang unggoy. Saad ni Jasper sabay tawa ng malakas. Ang pag-ibig ay hindi sinasadyang darating sa bawat isa. At iyon ang nangyari sa buhay ni Jasper. Naging mapait man ang nangyari sa kanyang buhay dahil sa pagkawala ng mami niya. May kapalit naman kaagad yun at yun na nga si Sandy. Nakilala niya ang kanyang mapapangasawa. Dagdag pa dito, wala talagang magandang maidudulot ang pinagbabawal na gamot sa buhay ng tao. At yun nga ang nangyari sa daddy ni Jasper. Sa kwentong pag-ibig nila Jasper at Sandy, makikita na minsan mas masaya mamuhay ng simple at puno ng pagmamahal. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo po ang kwento ni Sandy at Jasper. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. Tingkwento, 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 tingkwento.